pagnanakaw lahat. No, everybody na pwedeng mangulimbat ngayon, like what the Vice President is saying, even neophyte congressmen have properties in Europe. Yan. No, Sa yan. so lahat And- sila follow, no? Did NBI investigate that? Wala. Because maybe they're also busy stealing. Oh, yan Right. pa. Isa pa yan. Tama ka doon, Ma'am Lorraine. Maganda binuksan mo yan. International Criminal Court na bugos at sindikato laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng nakaraang administrasyon. Ma'am, mayroon pong update na hindi lamang po ito ang gagawin ng NBI, kundi pati po ang mga involved na personalities na sa tingin nila ay nagpo-provide ng support, hahabulin nila at kakasuhan din. Parang takot na takot sila na magkaroon ng political opposition sa Pilipinas. Which is, by the way, Attorney Magno, abogado ka pa naman, kulukoy ka. Bahagi po ng demokrasya na may oposisyon, may kritiko. For as long as hindi kami gumagamit ng armas o nananawagang mag-armado at pabagsakin ng gobyerno o magpakalat ng karahasan, hindi mo pwedeng supilin ang pag-usbong ng political opposition sa Pilipinas. Tinatarget din sila, Ma'am Lorraine. Your take on that? Wow. Sino yung tina-target, Eric? Ilang personalities na sa tingin ng NBI ay nagpupundo din o nagbibigay suporta sa political opposition groups aligned to the Duterte political camp. The President's help and the transparent and real information pertaining to it ay matter of national security and national interest, sapagkat hindi pwede po na ang papalit o halili ni Marcos kapag siya ay nagkasakit o hindi na capacitated to go on functioning as a president, ang mga cabinet secretaries niya, no, it cannot. Lisa Araneta, hindi rin pwede, asawa niya, no. Si Ralph Recto, hindi rin pwede, hindi. Ang only allowed by law to do the constitutional succession in substitute to the president when he dies, when he is impeached and removed from power through impeachment, when he resigns, or when he is rendered incapacitated, temporary man o permanent, the succession will take place by having the Vice President assume office. Kakasyahin namin in our limited time today sa aming pag-partnership na ito. Una po, pag-usapan natin itong napakadelikado na naging hakbang ng NBI or the National Bureau of Investigation na ginamit nila ang cybercrime law at iba pang cyber-related violations para iharas ang dating TV journalist, broadcast journalist na si Jay Sonsa at ang inyong lingkod na isang social media commentator. Si Ka Eric at si Jay Sonsa po ay tinarget ngayong araw ng NBI, Ma'am Lorraine, mga kababayan, para patahimikin, takutin at patiklupin hinggil sa patuloy na pag-criticize sa gobyerno ni Marcos by using itong gawa-gawang reklamo nila sa tinatawag nilang malisyoso daw na pag-question at pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa kalagayang pangkarsugan ni Marcos Jr. Siguro ma'am, unahin natin ito tapos isunod natin itong panibago na namang formal ng pagsasampa ng co-conspirator to the crimes against humanity na ginagawa ngayon ng ICC prosecutors laban kay Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, General Danao, General Albayalde, among others. At ito ay patuloy na nakadugtong sa mapanupil at pagtataksil na pagkuha nila at pagdukot kay Pangulong Duterte. Ma'am, unahin muna natin itong NBI na harassment and intimidation ala martial law type na operations nila. Grabe. No, so, ang worrisome kasi dito, no, yung pananakot na ginagamit ang gobyerno para patahimikin ang mga nagsasalita na very legitimate, karapatan natin yon magtanong tungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos, no?
hindi ko siya president pero ano president na Pilipinas, no, maraming pero yung para kasi karapatan natin 'yan, nasa batas 'yon, na kailangan alam natin fully kung ano yung condition niya, kung ano yung health condition niya. Paano magiging fully alam natin hindi nga siya nagda-drug test, 'di ba? Tapos yung magtatanong kayo ng ganyan, pinapatahimik tayo, 'di ba? So yun yung kasi 'di ba si Jay ay naglabas siya ng yung health was it a health certificate, a health notice, Parang health report. a health Medical report, profile. yeah. Medical Parang profile. diagnostic siya, 'di ba? But turns out it's not true, 'di ba? So what? 'Di ba? So what? Si PRRD marami siyang ganun pero hindi niya pinapansin 'yon, no? Sinasayang at hinahabol sila Eric, si Jason sa maghahabol pa yan. Panimula lang yan kasi ayun ang ibig sabihin noon, 'di ba? Na pinapatahimik tayo, binibigyan sila ginagawa silang example para matakot tayo. Pero wala dapat natatakot dito, no? So, yan yung Eric, no, parang parehong-pareho nung tatay niya, no, na talagang nagpapatahimik kasi nga malubha ang sakit niyan. Malubha ang sakit niya. Nakakainis, di ba? Pinagdarasalan ng buong Pilipinas, no? Biblical yun, di ba, na ano natin yon, na establish natin na nasa Salmo, something yon, no? So parang, kasi nga kumakapit ito sa kapangyarihan eh. So ayaw niya yung any mention about his health, about his mental condition, about his drug addiction, about his sexual perversions, no? But the thing is, he's so weak, no? He's so weak. He's the weakest thing ever, no? Kumbaga para tayong may tae na pangulo. Parang ganon. Walang kwenta, napakawalang kwenta, pinakawalang kwenta ito, no? Talagang wala ka talagang panalo tapos gusto nila tahimik tayo. Ang nakakabahala dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ito pong inilabas na confirmation ng NBI na mayroon po silang itinatag o binuo na special unit, yung Cybercrime Surveillance Unit. Ito pong Sinabi nila yon? Sinabi nila yon? Nasa press release nila, ma'am eh. So yung Cybercrime Surveillance Unit po, ang ibig sabihin nito, minamanmanan nila. Minomonitor nila ang lahat ng mga critical commentaries, mga social media personalities, programs like us. Itong Bigwas ng Agila, yung channel ni Ka Eric, at ang iba pang mga social media commentators, kagaya ni Ma'am Lorraine, at kung sino pa ang masigasig na nagpupuna at nagbibigay ng critical opinions, ito pong tinatarget. Delikado po ito, no? Ang pag-amin na ito ng NBI na minamanmanan nila ang mga pahayag, ang mga post ng taong bayan. Very, very clear na yan po ay isang pananakot. And if that is a policy of Marcos, kasi tinotolerate niya ang kagaguhan na ito ng NBI na gumamit ng ala martial law na uri ng pamamalakad, na isurveillance mo, manmanan mo ang mga post, mga channels, at mga pinagsasabi at mga inilalabas na opinyon ng taong bayan, yan exactly ang ginamit noon ni Marcos Sr. para supilin at lupigin ang buong bayan, pati ang free press, ang media, pinasarado, ang Congress, lahat. At itong ginagawa ng NBI, katarantaduhan po ito na magbuo ka ng surveillance unit dahil ayaw mo na kinikriticize ang presidente, ayaw mo na nagtatanong ang taong bayan, ayaw ninyo na tumutuligsa sa korupsyon at pandarambong sa kaba ng bayan ang mamamayan. Gusto nyo tahimik at lunukin ng mamamayan ang katarantaduhan at pagiging balasubas at magnanakaw ng gobyerno. The message sent out right now against me and Jason Sa are no longer about us. Hindi nito tungkol sa amin. Yeah. I agree to the point ni Ma'am Lorraine na ito ay signal, ominous sign, masamang signal ito na may susunod pa silang gagawing hakbang. Given the admission being provided by the NBI sa kanilang media release that there is or there are ongoing operations na ginagawa itong cyber unit for surveillance nila. Ma'am, walang pinagkaiba ito sa nakikinig ka sa phone conversation, wiretapping, which are illegal, o
only under circumstances granted by court in special cases related to terrorism. Pwede yon. Pero hindi naman tayo mga terorista, taong bayan ito. Pagmamanman, may stakeout, minamanmanan ang bahay mo at sinusundan ka, exactly the message that this kind of bankrupt and inutile leadership of NBI ay ginagamit nila ngayon. Akala nila panahon ng martial law. Natatakutin at iharas nila ang taong bayan. Kaya po ma'am, maganda na binuksan natin ito sapagkat ano ang mag-prevent sa NBI na magkaroon din ng paniniktik ng pagmamanman sa legitimate na mga platforms. Even ang media dapat alam nila ito na inaamin ng NBI na nagmamanman sila. And these are very important details that indeed nanumbalik na selectively ang instruments and apparatus of martial law, Ma'am Lorraine. Hindi, at saka, noong pa naman yan, Eric, di ba, na-detain nga tayo eh. Yung Opo. SMNI nga, pinag-initan, di ba? Yung operations, wala namang ginagawa ang SMNI. Marami naman eh. Kahit yung Quadcom na yan, di ba? Talagang noon pa Yes. naman tayong pinag-iinitan dyan, di ba? May mga warrants of arrest pa, citing in contempt, etc., etc. In other words, the whole instrumentalities of government are being used to harass and threaten into silence the Philippine ordinary citizens from speaking out, 'di ba? Pero ngayon parang nag-zero in sila sa health ni Bongbong Marcos. Mahalaga 'yon. Mahalaga ang kalusugan niya na dapat alam ng Pilipino. At saka meron kaming karapatan, number one, yung freedom of expression, hindi mo pwedeng tanggalin yan, no? Hindi mo pwedeng nakaano yan, talagang very sacred yung karapatan na yan. Pero that's zero in on the health of that president. Kundi ba naman tangat ng mga ito? And lumabas ito si Bongbong Marcos, mukha ng kalansay, di ba? Wala tayong pwedeng sabihin, hindi tayo pwedeng mag-isip. Alam niyo ba kung anong Office of the President? Hindi yan pag-aari ni Bongbong Marcos, hindi yan pag-aari ng mga magnanakaw na ito. Pag-aari ng Pilipino yan. And the burden of country is on the shoulders of this kalansay na nakikita natin, tinatanong namin, colostomy bag ba yan? Bawal yon? Hindi bawal yon. Dapat tinatanong yon. At dapat he should be very forthcoming. But who's going to believe him? He's a liar. The trust and approval rating of this president is like him, like Claire Castro. It's dog poop, no? So, who's going to believe them? They're not forthcoming, mga liars. That's why this guy has to step down because he does not have the moral authority, he doesn't have the ascendancy, he doesn't have the brains, the heart, the soul for being a president. He doesn't have it. He does not have the respect for this office that he holds. Wala siyang appreciation. No, so that he feels that he owns it. Hindi niya pag-aari yun. Ako, napakadelikado ng taong ito talaga. No, nabiro mo, siya pinakamalaking mandarambong, kailangan pagtakpan siya. 'Di ba? Siya pinakamalaking sakit ngayon, nakikita natin, at bumabagsak ang Pilipinas, lahat ng indexes, lahat ng indices bumabagsak, no. Ang ating ekonomiya, lahat bumabagsak na, no. Ano ba yung dollar to rate na hindi na natin alam yung currency exchange? Grabe. Is it already? It's almost 60. Basta the lowest ever. Bagsak na bagsak, no. And the FDI is also bagsak. Everything bagsak, no? He's really destroyed the economy of this country. And you mean to say, NBI, tatahimik lang kami? Di ba? So, everybody here, while in other words, the house is burning, our house is burning, and what they expect from us is to just be quiet. While there's an arson there, burning our house down. Di ba? Yes, that's correct, Ma'am Lorraine. And Grabe. speaking about silence, hindi lang ito kasi ang kaso na ginagawa ng gobyerno ni Marcos, Ma'am Lorraine, ano? Nagpa-file sila ng mga kaso na inciting to sedition, cybercrime, like ginawa nila sa mga leaders like General Romeo Pukis. So this is already a pattern. Systematic po ito na curtailment of the freedom of expression and freedom of speech. Alam po namin na hindi absolute license ang freedom of speech and freedom of expression sapagkat may mga limits yan pagdating sa pag-spread ng false information, yung pambabastos at iba pa.
pero mayroon pong hangganan din kung saan mo pwede i-stretch yan. So kung nag-aalangan sila na hindi tama ang impormasyon sa pagtatanong sa kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr., in which, by the way, bakit mahalaga yan? Sapagkat siya ang Commander-in-Chief ng lahat ng Armed Forces of the Philippines. Siya ang commander ng AFP, PNP at other armed services. Samantalang kung hindi na siya kapable pa at wala siyang physical and mental capacity to go on into functioning as a president, delikado po ang buong bansa, ang buong gobyerno pagka ganun. Kaya tinatawag yan na the president's health and the transparent and real information pertaining to it ay matter of national security and national interest, sapagkat hindi pwede po na ang papalit o halili ni Marcos kapag siya ay nagkasakit o hindi na capacitated to go on functioning as a president, ang mga cabinet secretaries niya, no, it cannot. Lisa Araneta, hindi rin pwede, asawa niya, no. Si Ralph Recto, hindi rin pwede, hindi. Ang only allowed by law to do the constitutional succession in substitute to the president when he dies, when he is impeached and removed from power through impeachment, when he resigns, or when he is rendered incapacitated, temporary man o permanent, the succession will take place by having the Vice President assume office. Hindi po ito usaping para kay Sara Duterte. This is a national context of a national interest sapagkat paano po kung hindi na siya functional at hindi na siya ang nagpapatakbo ng gobyerno at hindi halal ng taong bayan ang mga kabinet niya. That is the reason na napakahalaga po ang transparent and honest, objective, real information on the President's health. Pero ang ginawa ng NBI, tinatakot kami. Tinatakot ang taong bayan, sinusupil nila. So something is wrong. Order ba ito ni Marcos? Order ba ito ng DOJ? Mga kababayan ng Department of Justice na siyang may supervision sa NBI na isurveillance, manmanan, imonitor, at gumawa ng hakbang para magkaroon ng sistematikong panunupil sa pagpapahayag ng mamamayan, Ma'am Lorraine. Yeah, Eric, no. Kasi ang pattern sa buhay ni Bongbong Marcos is he does not know how to be responsible for the consequences of his actions, di ba? And we have seen it now. I mean, all his life, nakita natin yan, pinagtatakpan siya, kaya siya naging, nakaangat siya, di ba? Naging senator, naging governor, naging congressman, etc. Kasi marami nagtatakip sa kanya, addict pala. Sobra palang lulong sa droga ito, tsaka non-performer pala, pero binigay sa kanya yung nagnanakaw ng mga credit, di ba? Credit grabber, di ba? So now, we see that the NBI and this entire government, that pattern has continued. That's why I'm happy for Senator Amy Marcos. No, I'm happy for her because she broke that pattern. No, ang may kapamilya kang drug addict, lahat kayo apektado. Lahat kayo pagka pinagtatakpan niyo yan, kasama kayo sa sakit. Codependent kayo. Pero once you break away and you say, I'm no longer I'm not going to play this game anymore, you're already healing, di ba? So, of course, no? It's Attorney Magno, he's the head of the NBI, but of course, it's under his watch. So it's Bongbong Marcos, di ba? Siya yan. Unless meron siyang sabihin. Did you ever experience him intervening and saying stop pagdating sa pag-aapi ng Pilipino? Ang walang yan. Hindi nga siya nga yung di ba? Patago-tago siya sa palda ng asawa niya, pero wala siyang ginagawa, di ba? Tapos biglang nagpapatay mali siya. Imagine he doesn't have any fault daw even though he signed that budget. Diba? Imagine, can you see that kind of thinking? Diba? Wala siyang alam, hindi niya alam yun. Nag-sign siya, sinabi nung Claire Castro na yun, diba? Diyos ko, diba? So, at ang malala, Mama, hindi na siya nag-sign. Siya din na nagpa-release ng more than 4,000 flood control projects na pinapunduhan niya. Pero hindi niya kasalanan. Diba? Hindi niya kasalanan. Kita mo yung pattern ng loser na ito, napaka-loser ng addict na ito. Hindi siya marunong umako ng kahit na biro mo na nahawak niya yung buong bansa, yung buong gobyerno, na nakita na yung video
yung chupa-chupaero na video niya, na tumayo siya, pagkatapos may nagbobong pa siya, di ba? Nagdodroga pa. And yet, tahimik ang AFP, tahimik ang NBI, tahimik ang PNP, tahimik silang lahat, di ba? So yung pattern ng buhay ni Bongbong Marcos na may nagtatakip sa kanya, Yeah. Tama. on a grander scale, on a national level. But that's why we're mahalaga for people like us that you do not fall into that spell of Bongbong Marcos and you say, no, I'm not codependent, I'm not part of any of that dysfunctionality of that dysfunctional president. Okay, ang paki dyan. Magnanakaw yan, drug addict yan. Say what you saw. So now, if it's not true, you owe us a very clear explanation, a statement about that video that came out. And yet you're not coming out with that video. You're not with a statement. You're not coming out very clearly with, is this true? That diverticulitis, are you wearing a colostomy bag? Why are we not talking about the elephant in the room? May mukha ka ng talansay dyan, and we're not supposed to say anything. And the change in weight was so drastic, no? That as a doctor, that's very alarming. And you mean to say we don't have the right to say anything about it? Yeah, agree. Grabe. Hindi bang hindi po malisyuso na impormasyon ang valid na pagtatanong sa legitimate issue. Bahagi po yan ng public discourse. Alam natin na alam ng NBI ito. Pero dahil sip-sip at arogante sa kapangyarihan, sip-sip kay Marcos, ginawa pa rin nila ang pangaharas. Kaya hindi na ito tungkol sa amin ni Jason Say. Tungkol ito sa sistema ng paggamit ng aparatos at instrumento ng gobyerno para pagtakpan ang kabulukan ng namumuno sa gobyerno. At ito pa, Ma'am Lorraine, ang tanong ng taong bayan sa kanila. Ang dali-dali nyo at ang porsigido nyo magmanman, i-surveillance, i-monitor, at paila ng kaso ang mga critical social media commentators sa inyo laban sa gobyerno ni Marcos na nagtatanong laban sa korupsyon at mga iskandalo na kinasasangkutan ng kanyang gobyerno. And yet, tahimik ang NBI. Not a single case was filed by them against those who openly call for the recruitment to the NPA to become communist terrorist group members at namamatay ang mga kabataan sa iba't ibang paaralan. Kung totoo ang NBI na tagapagprotekta ng mamamayan at ng hustisya, bakit hindi nyo ito sinasampahan ng kaso? Ang mga nagre-recruit sa mga eskwelahan, nagrarally openly na nananawagan ng armadong terorismo para pabagsakin ng gobyerno, and yet openly, di ba? Openly ma'am. Talaga. Kabataan Makabayan sa NPA, sa Kabataan Makabayan, sa Communist Party. Wala ni single case na na-file ang NBI laban sa kanila. Pangalawa, yung mga nagtatraffic na mga kabataan na pinapapunta sa mga kulungan at gamitin sila sa recruitment, sa pagpropaganda sa loob ng mga jail, hindi nila inimbestigahan ito. Doon pagdala kina Vic Ladlad at iba pang mga grupo na nakasangkot sa recruitment ng kabataan. Ito pa, Ma'am Lorraine, ang malala. Ang paggamit ng CPP, NPA, NDF ng gobyerno para kutukin ang pondo natin through the party list. For the last 20 years, nilalantad na ito at inaamin mismo ng gobyerno na nagaganap ang paggamit ng pondo na ito para punduhan ng NPA mula sa pondo ng gobyerno. Did NBI file any case against CPP, NPA, NDF party list using the government funds and infiltrating the government openly in the guise of party list? Nag-imbestiga ba sila? Wala, mga kababayan. So hindi totoo na para sa hustisya at para sa matuwid na layunin ang mga ginagawa ng NBI. Tama ka, Ma'am Lorraine. Bahagi ito ng desperadong pagtatakip at pagtatabon-tabon nila kay Marcos Jr. At yan din po mamang layunin ng peke o hindi kinikilala na valid reports ng Senate Blue Ribbon Committee o ng ICI ni Marcos. Pagtatabon at pagtatakip, Ma'am Lorraine. Yeah, kasi Eric, no, na experience ko yung KPRRD, iba talaga kapag ka ang leader ang nag-set ng direction. Napakarami nating na-accomplish nung, let's first, for example is NTF-ELCAC, talagang all over the country, real peace and progress finally, talagang landmark. And you will, of course, masipag sila
sila DG Nica, sila General Esperon, but you will always go back to the President. To the President President. Rodrigo Roa Duterte talaga, you really take his cues, no? And this president, ano bang sinabi niya itong Bongbong Marcos na ito? Nandito ako para magnakaw. Hindi ako nandito para magsilbi sa Pilipino. So I agree. hindi tayo nandito para magsilbi sa bayan. Huwag mo na hulihin yan. Ano ba, sayang oras natin dyan. Pagtakpan niyo ako habang nagnanakaw pa ako sa Pilipino, ito gagahasain ko na naman sila. So habul-habulin niyo yung mga nagko-call out na ginagahasa ko ang Pilipino. Patahimikin niyo sila. Kasi nandito tayong lahat para talagang wasakin ng Pilipinas, talagang nanakawan natin sila. Tapos kailangan tumagal pa ako dahil sa 2028 hindi ako bababa. Pwede ba? Yeah. So kailangan tayo, pagtakpan nyo ako habang ginagawa ko ito. So everybody follows that lead. Bakit sila, and physics, matter can't, hindi pwede mo gawing dalawang things in one time. You have to choose, will I serve, will I not serve? Because you only have enough hours in the day, you only have, your resources are limited, di ba? Lalo na oras mo, pagka ganyan ng president mo, tapos napakaliwanag ng kanyang pinaggagawa, no? Talagang winasak ang ekonomiya natin, talagang nilimas. I was gonna say nilamas. Si Lamas pa na yun, si Ronald Lamas. Nilimas ang kaban ng bayan, no? So, everybody's watching like that. Is it any surprise that everybody is following his lead? Mga magnanakaw lahat. No, everybody na pwedeng mangulimbat ngayon, like what the Vice President is saying, even neophyte congressmen have properties in Europe. Yeah. No, So, yan. So lahat sila follow, no? Did NBI investigate that? Wala. Because maybe they're also busy stealing. Oh, yan. Right? Isa pa yan. Tama ka doon, Ma'am Lorraine. Maganda binuksan mo yan. Paano napunta kay Martin Romualdez ang property ng Philippine government sa Manhattan, New York? Yeah. That is worth of hundreds millions of dollars right now sa Pilipinas, or 100 millions of pesos, or baka billion pa. No? Napakalaking property sa New York. At bakit ito may mga pagmamay-ari sila sa Soto Grande? Yung mga ninakaw ng mga alipores ni Martin Romualdez na hanggang ngayon hindi nakakasuhan dahil sila ay kasabwat pa rin sa alyansa ni Marcos. Ang tanong namin sa inyo ni Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila, nag-file ba kayo ng investigation sa kanila? Gumawa ba kayo ng kaso laban sa kanila? Ito pa, Cybercrime Surveillance Unit. Alam nyo ba na nag-ooperate daily ay itong tinatawag na Philippine Revolution Web Central? Anong ginagawa nyo dyan? Ito po ay plataforma ng terorismo. Hindi nyo napapa-take down. Hindi nyo kinakasuhan ang Ito, mga Eric. group. Go ahead, ma'am. Ito pa, Eric. So, yun mahalaga yun. Hindi nila ma-take down. Na-take down natin yan during PRRD's Yes. time. Ay, ito pa. Ang Pilipinas ay global epicenter of online sexual exploitation of children. Ang laking role ng NBI dyan, ng PNP. Pero ang ginagawa ninyo, yung oras ninyo at yung pera ng bayan at yung lalo na yung oras dahil binabayaran namin kayo, sweldo namin yan eh. Yung sweldo ninyo, pera namin yan para pagandahin ninyo buhay namin at pagandahin ninyo ang Pilipinas. Pero na ginagawa nyo, you're harassing ordinary citizens imbes na habulin ninyo at yung mga kumakain ng anak natin ng buhay. The real problems of our country na talagang malalim. 'Di ba? Correct. Joseph. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. Kaya nga, ma'am, sa recruitment alone, tuloy-tuloy ang kabataan na nare-recruit papunta sa pagiging terorista, Yeah. sa pagiging NPA, not a single instance na ang NBI ay tumulong dito. Wala tayong nakita na ganong silang hakbang tungkol dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, bago namin puntahan itong katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos na gamitin muli ang ICC or International Criminal Court na bugos at sindikato laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng nakaraang administrasyon. Ma'am, mayroon pong update na hindi lamang po ito ang gagawin ng NBI, kundi pati po ang mga involved na personalities na sa tingin nila ay nagpo-provide ng support, hahabulin nila at kakasuhan din. Parang takot na takot sila na magkaroon ng political opposition sa Pilipinas. Which is, by the way, Attorney Magno, abogado ka pa naman, kulukoy ka. Bahagi po ng demokrasya na
na may oposisyon, may kritiko. For as long as hindi kami gumagamit ng armas o nananawagang mag-armado at pabagsakin ng gobyerno o magpakalat ng karahasan, hindi mo pwedeng supilin ang pag-usbong ng political opposition sa Pilipinas. Tinatarget din sila, Ma'am Lorraine. Your take on that? Wow. Sino yung tinatarget, Eric? Ilang personalities na sa tingin Oh, ng yeah. NBI ay nagpupundo din o nagbibigay suporta sa political opposition groups aligned to the Duterte political camp. Because nga all of it nga comes from Bongbong Marcos, his cues. He's saying, in 2028 hindi ako bababa. Itutuloy-tuloy ko ito. Marcos yan, mga demonyo, mga Marcos. Alam na natin ngayon, Marcos Romualdez, mga demonyo yung mga yan. So, alam na natin na ang cues niya, is talagang yung by 2028 dapat clear na yung the coast is clear for me to be president, no? Which means that we will have to take down Inday, we have to take down all the allies, no? Yun ang plano nila. Oh, really? You think so? You think you're going to succeed in doing that? You're just going to give a bigger stage for Inday to make her look amazing. Do it so that you're really tempting the fates, and this is her destiny. She's going to be president. Whatever you do, hindi niyo yan matitinag, no? You've already set the stage for her, and she has stepped up to the challenge, and so she has earned her destiny, no? Correct. You're just giving her more and more, a bigger platform, a bigger fashion rampa. Rumarampa siya sa Pilipinas. She's so presidential. Oh my God, talagang you really gave it to her. PRRD said it very clearly. Diba, nung hinuli siya, itong sutoring buwisit na yan, sinabi niya, paano pag nag-president si Inday? Diba? Yeah. Di lagot kayong lahat. Ano mangyayari sa inyo? Diba? It's gonna happen. It's gonna happen. Alam nyo, katrabaho ko si PRRD. Magician talaga siya. Talaga. So, it's gonna happen so that, I don't know, kasi nga ang aim lang talaga ng mga ito, no? Kung ano yung aim ni Marcos. Yeah. No, so patagalin ang sarili sa pwesto, magnakaw, pagtakpan itong magnanakaw na ito, tong addict na ito. At saka alam mo ganun pala, no? Parang kasi yung sumali ako kay PRRD ng gobyerno. It's my first time, I didn't want to join government at all because my father was in government. So I saw gaano kahirap. So when I worked with PRRD, I presumed that government was what I saw, na talagang honorable, etc. No, I worked with the NBI, I worked with all of them, no. Pero pala ito the leadership of PRRD kasi nung pagpalit ng leadership, no, which to me means that our system is weak, and again the Filipino people we have to change, no? We have to change. We have to learn. Nakakalungkot, ma'am, at nakakagalit nito, Ma'am Lorraine, that the NBI right now is acting as a private oppression apparatus of Marcos. Yeah. Hindi kayo aparatos ni Marcos. Kayo po ay pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino. Every bit of your salary, benefits, and resources come from the people. Hindi po yan kay Marcos. Kaya huwag kayo mag-akto na parang private armed goons kayo ni Marcos. Pag makaasta kayo, parang kayo ay mga utusan at bayaran ni Marcos kung makasipsip kayo. Nakakalungkot at nakakagalit ang ganitong uri ng antas ng pagkababa Eric, ng inabot ng NBI, Ma'am Lorraine. at saka biro mo, Erica, let's just say it doesn't prosper. No, kasi yung wala namang kaso yan no. It's a harassment case, right? It's to threaten and yet the money that they're going to spend on this, the resources come from taxpayers' money para talagang niluluto ninyo kami sa sarili naming mantika. Wala kayong mga hiya, no? Talagang kasi nga nakita nila ganun yung leader nila na very clear, no? Unlike PRRD kasi pag upo niya, sabi niya sa amin, at saka pa inuulit-ulit niya ito, dalawa lang hinihingi ko sa inyo. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos. So, and then it wasn't just words because we saw it with him, no? Kasi may nakita akong video ni Bing Guanzon, Commissioner Bing, kaibigan ko yan, no? And then she said, lahat naman ng presidents nagnanakaw, no? But her point was, pero ito,
massive ito, unusual to, talagang kakaiba ito, etc. I agree with her except for one thing. PRRD did not steal a single centavo from the Filipino people. Maybe you think I'm stupid. No, I'm not. I saw it. Pumunta kayo sa bahay niya para makita ninyo. Tignan nyo yung mga sapatos niya, may mga butas-butas pa. At saka nung Correct. magkakasama kami nun sa Malacanang, lagi ko siyang kasama. Lagi ko siyang kasama, lagi kaming kumakain sabay. Simpleng tao. No, so unusual si PRRD. Yung sinabi nga ni Secretary Bebot Bello, no, he had an unnatural detachment from material stuff. No, so he was one of a kind. No, so Phenomenal. yeah, Phenomenal. phenomenal talaga siya. Hindi po siya politiko eh. Siya po ay leader talaga. Yeah. Yeah. Leader, servant leader. Yun ang kategorya niya. And Ma'am Noreen, speaking about that, sa NBI, nakakalungkot at nakakatakot ang kanilang ginagawa dahil na-weaponize sila eh. They are weaponizing the law, ginagamit nila sa instrument for oppression and tyranny. Na-weaponize din ang kanilang agency. Naalala ko si Pangulong Duterte noon. Pinarelease niya yun, yung tao na inaresto daw sa NBI o pinasurrender ng NBI dahil ginawa niyang target practice ang ulo ni Pangulong Duterte at pinost niya sa Facebook. Maliwala kay Pangulong Duterte yun. Yeah. Hayaan nyo yan. Eh kung ganyan ang ekspresyon niya sa kanyang pagkagalit sa akin, as long as hindi niya ginagawa in action, yan nyo. So, ibig sabihin po, si Pangulong Duterte, kilala niya at nirerespeto niya na pag ikaw ay nasa public office, if you hold government office and government function, you will always be subjected to criticism and attacks. No matter some of these are unfair or excessive, you have to face that squarely and courageously, Ma'am Noreen. You know what, Eric, no? My when I was there with PRRD, katrabaho ko talaga siya directly, no? There were plenty of times when I didn't know what to do. What am I gonna do? Then all I needed to do was to look at him, no? And then I knew exactly what to do. Titignan ko lang siya, tapos alam ko na kung anong gagawin ko. Therefore, it's the same here, no? It's the same here, no? So, si PRRD, so, nung time niya, si PRRD, daming tinatapon sa kanya. Kasi biro mo kaaway niya, oligarkyo, drug lords, ang CID. So, massive, no? Western media was really against him, na wala kang maririnig ngayon kay Bangag, di ba? Pero, and then, because we worked with him, kahit kami kasama kami, no? Kahit kasama ako, yan, si Thinking Pinoy, baboy ang hayop na yan. Talagang binaboy niya kami, no? Lahat, kasi naiinggit siya, hindi siya makapasok sa gobyerno. Gusto niya mag-asek, gusto niya hindi siya tinatanggap, ayaw siya, no? So basta that kind of poison from so many people, pero, hindi ko pinatulan at all. Zero. Hindi ko pinatulan kasi tinitingnan ko si Digong eh. Hindi ko pinapatulan. And then ang explanation is when you're in government, kasama yun sa kasama yun. Pero ngayon tingnan mo ito mga kasama ni Bangag. 'Di ba? May inciting to sedition, pananalalaman, at saka napaka onion skinned, 'di ba? At saka ginagamit yung kapangyarihan kasi nga kay PRRD ang pagkakaintindi namin, kapag ikaw ay nasa pwesto at pinatulan mo ang ordinaryong mamamayan, it's really a punch down. Mas makapangyarihan ka, 'di ba? Pero kapag sila ang mamamayan ay binatikos ka, it's a punch up. Wala yun, parang kaya mo yan. At saka it's part of what you signed up for, na open ka to criticisms kasi karapatan nila yon, no? Correct. And because of that, ma'am, pag-usapan natin next episode. Yeah. Itong paggamit, hindi lamang pag-weaponize sa NBI. Magic cyber libel, no? Oo, pag-weaponize sa batas ng cyber libel law, Yeah. kung ano-anong mga surveillance, mga pagmamanman, which are very, very patently Marcosian and a martial rule type of operation na ngayon selectively and calculatedly nagagamit ni Marcos, lalo na sa mga selected targets aligned to the Duterte political groups na mga critics. Pag-usapan na rin natin siguro ma'am in the next episode natin kasi we are going to wrap up sa short period na mayroon tayo ngayon sa Bigwas ng Agila. Bukas or next episode ma'am, itong tungkol sa paggamit muli ni Marcos Jr. ng ICC bilang bogus at sindikato na pakialamero at walang otoridad na manghimasok
sa pangloob ng mga usapin tungkol sa proseso ng ating judicial and legal system. And now, there are soon to be charges with a certainty of arrest orders to come from the ICC against former DOJ Secretary of the Duterte government, Vitaliano Aguirre, Senators Bongo, Senator Bato de la Rosa, General Vic Danao, General Albayalde. And all of them are targeted simply because they are part or they were part of the Duterte administration na lumaban sa sindikato ng droga at kriminalidad. Magandang pag-usapan yan in our next episode. But for now, kukuhanan po kita ng iyong summary points in the final portion ng episode natin na ito na tinatalakay natin sa issue na ito. So si Eric at saka si Jason ay siningle out nitong NBI ni Marcos, no? Marcos administration, kasi nagsasalita sila, no? Mahalaga ang boses nating lahat dito. Dito yung makikita kung gaano makapangyarihan ang boses ng ordinaryong mamamayan, kaya natatakot sila. So, dito wag kayong maniwala na walang pag-asa at yung wala tayong laban dahil makapangyarihan sila. Hindi totoo 'yon. Biro mo, the mere fact na hinahabol nila ang mga ordinaryong mamamayan, ang ibig sabihin nun ay makapangyarihan tayo, ang boses natin. At wag nating kakalimutan na dihamak na mas marami tayo kaysa sa kanila. And once we figure that out, ayaw nila yon. Takot sila sa ganon. Ayaw nila na, ay naisip natin, mas marami tayo nang malaan. So, ang strength natin, ang lakas natin ay nagkakaisa tayo. Itong Pangulo na ito, itong Bongbong Marcos na ito, hindi na niya kaya. Dapat na siyang bumaba at winawasak niya ang Pilipinas. So magkaisa tayo. Nakita ko yung numbers. -15 na ba yung kanyang trust rating? At talagang bumabagsak ng Pilipinas. Yung ibig sabihin yun, ayaw na natin siya. 'Di ba? So, pero hindi siya nakikinig. Pero mas malakas ang boses natin. So magkaisa tayo at ipaglaban natin ang Pilipinas at ipaglaban natin yung mga lumalaban para sa atin at wag tayong tatahimik. Ang ating boses ay sagrado. Okay. Ang pananahimik sa gitna ng panunupil at ang pag-alangan at pagkatakot na panindigan ng karapatan at kalayaan ay simula ng pagbagsak ng isang demokrasya. Yes. Ang mga karapatan at kalayaan ay pinaglalaban, ipinagtatanggol at tinataguyod, hindi hinihingi at hindi ka lumuluhod para ito ibigay sa iyo.